Sa 1 Peter 4:7-8. Since hindi naman po natin alam kailan ang pagbabalik ng Panginoon, ito po ang dapat nating tandaan at isapuso. 1 Peter 4:7-8. The end of all things is near. Alam po natin yan na padaanan po ni Pastor J yung mga signs. May nagtanong po kay Lord Jesus nung time na yon. What are the signs of you when the end is near? Di ba po na-discuss ng last week yun ni Pastor J. Yun nga po ang higit sa lahat, ang final nga po na sign, yung the word of God will be preached to all nations. Sa dami po ng mga social media ngayon, malamang-lamang nangyari na po yun. Kaya lang, the Lord is not slack to His promise of coming back, but He is slow and slow to anger and merciful. That's why He's not coming back to give chance to others to repent and accept Him. Kaya naman po hindi pa po siya bumabalik para bigyan pa ng chance yung mga hindi pa nagtitiwala, naniniwala sa kanya. Kaya naman po ito bilang mga Kristiyano, ito po ang sinulat ni 1 Peter sa mga mananampalataya nung time na yon. Sabi niya sa verse 7, the end of all things is near, therefore be alert and of sober mind so that you may pray. Ayun po. Be alert, be awake, be alert, and mag-pray daw po tayo. And verse 8 sabi, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Ito po yung nabanggit ko 2 weeks ago na shinare po nung pastor namin dito sa Myrtle Beach na sabi nga niya hindi daw siya expert dun sa mga end times teachings, pero ang tinanim po sa puso niya ng Panginoon ay ito po sa verse 8. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Hihimay-himayin po natin itong single verse na to kasi importante po ito itong last days kasi sinabi rin po ni San Pablo dun sa 2 Timothy 3:1-5 bilang babala sa last days na nabubuhay tayo sa last days ngayon, last days of the last days. Sabi po doon sa verse 3, but understand this, ay mali po, verse 1, nagkamali po, typo error. Sabi dito sa verse 1, but understand this, that in the last days, there will come times of difficulty. Bakit? Ito, pinapasay na magkakaroon ng tagirap. Ito nga yung tribulation. Verse 2, for people, bakit? Itong dahilan, for people will be lovers of self. Ayan, kaya magkakahirap-hirap po tayo kasi people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable. Ibig sabihin ng unappeasable, inano ka sa dictionary, ito pala yung hindi nakokontento sa mga blessings. Gusto nakatanggap ng kotse, gusto niya mas madami pa, magkaroon din siya ng truck or eroplano. tapos mamaya-maya barko, tapos eroplano na, hindi nakokontento. Parang yung mga artista, di ba, ganun na sa kanilang lahat hindi makontento. Tapos slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit. Ayan, ito lahat to masasummarize to, itong mga ganito kasi masyadong lovers of self, tsaka lovers of money, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. Kaya naman po ito napakahalaga na pag-aralan po natin to be loving each other deeply kasi nga po ayaw natin magaya sa mundo na kung saan sila ay nagiging masyadong mahal ang sarili, mahal ang pera, mahal ang pleasures rather than lovers of God. Ito po, hihimay-himayin po natin yung verse 8. Sabi po doon, above all. Ano bang ibig sabihin na above all? Ito ay sinasabi most supreme, important of all. Itong pinaka mahalaga sa lahat na dapat nating gawin.
Do this before doing other things. Dapat ito muna ang mamaster natin bago natin mamaster ang ilang bagay. Dapat muna above all. And then number one priority na dapat nating i-pursue ay ito. Above all, love each other Yes. deeply. Yan dapat po ang dapat nating i-pursue sa ating mga buhay bilang nabubuhay tayo in the last days. At sabi po rito, ang love each other deeply. The Greek word used here signifies a strong, sacrificial, and committed kind of love going beyond mere affection. Hindi lang po to feelings, hindi lang po to yung awa, kundi ito po ay napakalakas na pakiramdam na gusto mong tumulong, na pati ang sarili mong kaligayahan, sarili mong kapakanan, isasakripisyo mo para lang yung mahal mo sa sinasabi mong mahal ay mas maging maganda ang kalagayan niya kaysa sa iyo. Yan po ang love each other deeply na sinasabi dito sa atin sa Bible. At yung po, love each other deeply, makikita rin po natin ang meaning ng love. Alam na po natin, i-reviewin lang natin, sabi doon, love suffers long and is kind. Ayan po, patient, sabi sa ibang version, love is patient. Hindi po agad sumusuko. Pag nagkamali ng isang beses, pinapatawad. Love does not envy, love does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes in all things, hope all things, endures all things. Sa Tagalog po, maganda po. Nakita ko po, nabasa ko po, share po. Ang salita ng Diyos version sa Tagalog, unang Korinto 13 verses 4 to 7, ang sabi po, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. Ayan po ang gustong gagawin natin sa love each other deeply. Hindi lang po sa salita, makikita po natin, kundi sa gawa. Ito po, mahabang pasensya po ang requirement ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya naman po hindi tayo agad susuko kung meron tayong mga kamag-anak, kapamilya o ka-church na merong pag-uugali na hindi natin nagugustuhan, papatawarin po natin yun at patuloy po nating mamahalin dahil yan po ang inuutos sa atin ng Panginoon Diyos. At higit sa lahat, love each other deeply. Pinapakita rin po ito in action in 1 John 3:17 to 18. Sabi po doon, but whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. Ito po si John naman po, the brother of the Lord Jesus naman po ang nagsasalita ngayon. Kaya nagkakaisa po lahat ng mga apostoles, lahat ng mga disipulo ng Panginoon, Peter, John, Paul, nagkakaisa po sila tungkol sa love. Love, kailangan natin ng love each other deeply in these last days. Kaya naman po, yun po ang gagawin natin. And love is beyond our feelings or emotions or pity. Ito po ay in action, not just in word, but in deed. Kaya naman po, Proverbs 19:17, pinagpapala po ng Diyos ang tunay na nagmamahal maging sa mga mahihirap. Sabi po doon, whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed. Si Lord po ang nagre-reward sa mga marunong tumulong sa mga naghihirap. Love covers a multitude of sin. Sabi po doon sa verse 8 din po, ang pagtutuunan po nating salitan, tapos na po tayo sa love. Ngayon naman po ay ang cover. Cover can have two meanings. Ang una po, ang sabi pong meaning nito ay let it go, overlook it.
Kung meron pong nagkasalat sa atin o nagkulang o kaya nakatisod sa atin, i-overlook na lang po natin o wag na lang po nating damdamin kasi po tayo tao lamang po. Wala pong perpekto. Tayo pong lahat ay under construction ng Panginoon Diyos. Kaya naman po kung may nakikita po tayo na hindi natin nagugustuhan sa ating mga kapatid, kamag-anak, kapamilya, kapananampalataya, ka-church, lahat po yun ay dahil po tayo po ay hindi pa po perpekto. We are still being changed from glory to glory. Kaya pagpasensyahan na lang po natin, patawarin po natin. Let's overlook lahat ng mga pagkukulang ng bawat isa. Instead, umasa tayo na sila ay magbabago sa tamang panahon. At ipag-pray po natin na sila ay baguhin din ng Panginoon upang sila hindi makatisod sa iba. Kaya naman po, love covers a multitude of sin. Kaya naman po, we are able to overlook it because it's God's love that is in us. Kung sarili po nating love, hindi po natin kayang gawin, kundi po ang love ng God na siyang bumubuo sa atin that will compel us. It's the love of God that will compel us to do these things. Kaya naman po, hindi po imposibleng gagawin to kung tayo po ay nagpapasakop sa banal na espiritu. At ang pangalawang meaning naman po ng love ng cover dito ay yung hindi po natin ipagmamakalat yung yung nakita nating pagkakasala niya o pagkukulang. Marami po kasi na ibang mga tao pag nakita nila na nagkasala o hindi nakaabot sa standard nila yung pagiging Kristiyano ng isang tao, pinagkakalat nila. Alam mo ba yan, Bible study, pero sa totoo lang, ganito yan, ganun. Kaya huwag kayong maniniwala, hindi raw po ganun ang cover. Ang kabaliktaran yun ng cover. Ang love covers a multitude of sin. Ang ibig pong sabihin nun, hindi natin ipapahiya, hindi natin ipapublicize yung mga kasalanan nung nakita nating kapatiran. Kung hindi po, ang gagawin po natin, siya ilalapitan natin in love. Kung kailangan pong i-confront, ipapakita po natin kung anong nagagawa niyang hindi maganda, pero siguraduhin po natin tayo ay nakapag-pray na para tanggapin niya po ito. Hindi siya ma-offend din sa gagawin natin na confrontation. Kundi po makita niya po na we love them, kaya naman natin gustong madala siya sa tamang pag-uugali upang siya lalong mabless din ni Lord. Kasi love wants holiness, not sin. Love wants the good of the sinning person, not public vengeance. Kaya naman po, ito po ang hinihiling na love covers a multitude of sins. Hindi po natin ipapahiya o ipagkakalat yung kamalian ng iba. Kung bagkus tayo po ay tutulong na siya ay mabago upang makita niya ang kanyang pagkukulang at upang makita niya na kailangan din niyang mabago ng banal na espiritu upang siya ay patuloy na maging pagpapala sa iba. At panghuli po, love covers a multitude of sins. Matthew 18:21-22, sa mga nagkakasala sa atin, dapat po ganito po ang gagawin natin. Tinanong po ni Peter, then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Sabi ni Peter, akala niya 7 times, sobra na yun. Kasi, di ba minsan isang pagkakamali mo lang, hanggang doon na lang, hindi, sira ka na sa akin. Yung mga sa atin pong mga Pilipino ganun, minsan ka lang masisira, hindi ka na mapatawad. Kaya iniisip na ni Peter, ito pa 7 times ba papatawarin ko pa rin siya. Para kay Peter napakadami niya nung 7 times. Pero anong tugon ng Panginoon, the God of love, ito po ang tagon niya sa 22, Jesus answered, I tell you not 7 times but 77 times. Kaya naman po, ibig sabihin, walang hangganan dapat ang ating pagpapatawad sa ating kapwang nagkakasala. Huwag po nating bibilangin. Ito po ay ating patuloy na papatawarin. Love is patient, love is long-suffering. Kaya naman po, walang hangganan ng ating pagpapatawad.
Colossians 3:13, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Ito po ang batayan ng ating pagpapatawad. Kailangan po maalala natin na ang Panginoong Diyos, pinatawad tayo, kaya dapat din po tayong magpatawad. Ang pagpapatawad po ng Diyos ang ating batayan ng ating pagpapatawad. Ang pagpapatawad po ng Diyos, paulit-ulit po, hindi lang po minsan habang po tayo yung nabubuhay at natitisid sa pagkakasala, tayo po pinapatawad ng Diyos. Di ba po, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us, not only to forgive us, but to cleanse us from all unrighteousness. Kaya naman po, ganun din po ang gagawin natin sa ating mga kapamilya, kamag-anak o kapwa. Pagtawarin din po natin sila just as the Lord has forgiven us. Wag na po natin patawarin dahil nang humingi ng tawad, kundi po patawarin natin dahil pinatawad din po tayo ng ating Panginoon. Kaya naman po, wala pong dapat puwang ang grudge sa ating mga puso, ang unforgiveness sa ating mga puso. Dahil po tayo nabubuhay na sa last days, kaya naman po tayo ay magmahalan. Let us love deeply. Sabi nga po ulit dito, the end of all things is near, therefore be alert and of sober mind so that you may pray. Above all, love each other because love covers over a multitude of sins. Yun lang po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Kung meron po kayong madadagdag, ito na po ang oras. No? If you know that you only live kung isang buwan na lang ang buhay mo, ang perspective mo iba eh. Yung dati mong mga apid mo sa mga tao, ibang pakikisama mo sa kanila, sa ibang turing mo sa kanila dahil iniisip mo isang buwan ka na lang. Maski na inaabuso ka na, napatawad mo pa rin dahil ganun sana ang gagawin natin maski na hindi ka nataningan ng buhay mo. May pakita mo na every day of your life, ganun talaga ikaw mapagmahal, mapagpasensya. Hindi ka abusive sa tao. Love them all the time. Ibang perspective. Yung perspective mo na ganun din yung perspective mo pagka maski wala kang taning sa buhay. Alam mo kasi na mamamatay ka na minsan eh. Mga hindi mo nagagawa sa nagagawa mong patawarin. Naisip yan, na yung mga mamamatay na nagpapatawad. Siyempre, hindi. Ibig sabihin, alam mo na mamamatay ka na eh. Bakit pa ipag-away ka pa na antinin mo pa yung... Sa pelikula, pag-away. Saka kung mamamatay na sila, doon sila nagdadasal. Humihingi ng patawad. Saka ibang style na pagdadasal mo pagka ganun eh. Parang you're really very deep. Ang dasal mo deep, very deep. Pero iba yung ibig sabihin, yung perspective mo is different. Pagka ano. Love each other deeply because love covers over a multitude. Alam mo, I can dito sa prayer meeting, itong house church natin. Na-underestimate ng ibang tao na ano, dito sa house church natin, maraming dasal lang na answer. Mm-hmm. Yes. I was really surprised. I don't know why they are not attending. Hindi, dito, mas yun yung mga dasal, mga kongko dito, prayer request ko, nasasagot lahat eh. Sabi ko, yung iba na underestimate nila kung wala tayong mga church. Dapat, that pastor talaga na ng church na sikat na pastor ko natin eh, hindi tayo, God visit everybody, maski na nasa ka, she's not respected of person. Hindi ko may mga pastor kayong kasama, maraming answered prayer sa Bible study na yun. Hindi, kung tayo lang nandito, akala nyo wala naman sasagot. I can guarantee you na lahat ng mga padasal nyo dito na parang nakikita ko na nasasagot lahat eh. Yeah. So don't estimate this Bible study natin.
Maraming fruit itong Bible study natin. Si Manang Heling na lang, ang fruit niya, kita niyo naman si Manang Heling, nag-grow siya sa kanyang pananampalataya. Spiritually. Spiritually. Nag-evangelize na si Auntie Helen eh. Oo nga eh. So, Praise the Lord. Amen. Yeah. Lord gave us a malaking mission. malaking testimony yan. Yes, the Lord gave all of us a mission to spread the word. Kaya yung mga tao hindi nila alam yan. Kaya dapat sila talaga mag-attend sila. Sacrifice sila yung Yan yung isang ating kasi God knows your heart eh. Kung gusto mo talagang mag-attend, God will make a way. Kasi to God, nothing is impossible. Yeah. Kaya nga po. Sinasabi ko nga sa mga apo ko, you know what, when your mom and auntie were small, I worked 6 a.m. to 6 p.m. I worked Saturday and Sunday. So your dad can take care of you on the weekends, and then I have you on the weekends. And I come from work 6 a.m. I don't sleep till after we arrive from church, which is like 1:30 to 2 o'clock. So I have only like 3 hours sleep. Then I go back to work again. But God gave me all this strength. Sabi ko, and yung mga bata pa sila Yeah. very listen. oh yeah. May mga rental property kami noon. Si Lulu naka-duty. Ako naman kasama ko yun doon ng bata. Nag-i-snow yan ha. May tawag kami sa isang home namin. Kailangan daw nila yung kanilang naglilig yung kanilang gripo. Paupahan namin yun. Kailan pupunta ako. Walang kasama itong dalang bata kaya dinadala ko yan. Ang ginagawa ko, naka-on yung kotse, naka-on yung heater, nandun sila sa kotse, nasa bahay naman ako. Ginagawa ko yung gripo. Nandun naman yung mga Thailand naman namin, minamahal ko na lang, mas alam ko na gagawan lang yung nangyari na yun. I just love it. Pero yun nga, God made us on that level. Maski na alam naman ng Lord na, alam ko na delikado rin yun na iwanan mo yung mga bata na kaon yung lalo na kung winter time. May nangyayari na ganyan, naglilik yung sa carbon monoxide sa loob ng kotse, makukuha yung mga bata doon. Kaya nag-take chance na ako, 30 minutes, tapos na ako, kaya uwi na ako, kasama ko na yung mga bata. Minsan, kapal ng mga suot namin, mga gloves ko kami, pagka ito kami sa stoplight inaangati yung sulog ng katawan ko, paano ko kukunin yan, nakahawak ko sa mulibela, nakahawak ko dun sa tapos makapal pa yung gloves ko, paano na Lord, kating-kating na yan sa katawan ko. Nakakapot pa rin ako sa bahay, walang nangyayari. God takes care of us. Yeah, nag-serve tayo lahat, no? Lahat ng church na pinuntahan namin, we have ministry, we serve in the ministry. And God is faithful kasi we believe dun sa na if you take care of God's business, He will take care of you also. Yung pastor namin sa Michigan, umiiyak siya nung paalam kayo na lilipat kami ng California. Ayaw niya kami payagan. Ayaw niya kami dasalan. Sabi I cannot release you. You love me so much. Sabi niya. So, yeah, God is good. So, yeah, we should, hindi yung pupunta lang yung marami kasi, kaya sabi ni Lord, my people are tossed and fro because of the lack of knowledge. Kasi they just keep on working. Kahit nagsi-16 hours ako noon, I still read the Bible. I still have time to pray. Kasi God is always, waiting for us. We are God's daily delight. Yung iba kasi hindi sila kung meron lang kailangan saka na lang sila pumupunta kay Lord or Sumasama dito. sumasama sa ating fellowship, kaya dapat nga iisipin nila parang yung tatay nila, kung hindi ka pumupunta sa tatay mo, mayroon kang kailangan, mabibigyan ka ba? Ganon din si Lord. Alam niya yung kailangan natin, pero pag hindi tayo pumunta sa Kanya, paano niya tayo bibigyan? Di wala.
Sabi nga ni Manang Helen, hingin mo yung kailangan mo. Kung hindi mo hiningi yung kailangan mo, anong ibibigay sa iyo? Di wala. Wala. Yeah. Be specific, you know. And at the same time, we have to align ourselves with His Word. Dapat He came to give us example how we should live, you know. Kaya, love. Kasi love covers a multitude of sin. Kasi if you love someone, you won't do anything that would hurt them. Nung nga po piniprepare ko to, sabi ko kay Lord, nakakaya naman. Parang hindi pa perfect yung pagkakalab ko sa iba. Yeah. Kaya nung pinag-aaralan ko to, nagre-repent ako, Lord, forgive me. Kasi maharap Forgive me, Lord. talaga. It's really hard to love, especially those unlovable, you know. That's why you need the Holy Spirit. We're all guilty of that. No? Yeah. Hindi lang ikaw. We're all guilty of You that. need the Holy Spirit to, Pero binabalik ko rin kagad yung pangmasamahin ko sa sarili ko, yung 1 Corinthians 13 eh. yeah. Babasahin mo Love, lagi yun. Dapat mapagpasyensya ka, dapat mapangunawa ka. Love chapter. Love chapter. 1 Corinthians 13. Laging simbal ka lang daw eh. It's Pagka the love chapter. ginawa mo ito sa tao, napakabait mo, pero kung wala ka namang love, para ka lang klanging symbols daw. Useless din yung ginawa mo kasi wala kang love eh. Ginawa mo lang puro some other motives, yung selfish motives ba? Opo. Sige po, kung wala na po mag-share, kung meron pa po ba mag-share? Kung pwede natin hilingan si Pastor Jay na mag-closing ng prayer sa ating Bible study. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. Father in heaven, we praise you, we glorify your name, O Father God. Lord, maraming salamat nga po muli, O Lord God, sa araw na ito na muli panalangin nga po kami ng in one accord at nakapag-aral nga po kami ng inyong mga salita, O Lord God. Lord, maraming salamat nga po, Lord God, sa natutunan nga po namin na we should yung love nga po namin is genuine nga po sa bawat isa, O Lord God, na hindi nga Yes, po Lord. magbase kung anong estado ng buhay or kung anong pakinabang namin sa tao na ito upang siya nga po ay mahalin namin, O Lord. Maraming Yes, Lord. nga po, Lord, na kahit ano nga pong estado or ng tao is dapat nga po ang aming pagmamahal ay genuine nga po sa bawat isa, O Lord God. Maraming salamat nga po sa illustration nyo nga po sa amin ng inyong pag-ibig, O Lord God, na Lord, namatay nga po kayo para sa aming mga kasalanan, O Lord God. Ito nga po ang tunay na pagmamahal nga po, O Lord God, na kahit nga po kami ay makasalanan ay Lord, ibinuwis nyo pa nga rin po ang inyong buhay para sa amin, O Lord God. Yes, Lord. Po sa sacrificial love na ito, Lord God. Lord, magmanifest nga po itong love na ito sa aming mga buhay, O Lord God. Maraming salamat nga po. Gabayan nyo nga po. Lord. Yes, Lord. Para po namin pamumuhay, Lord. Touch our hearts nga po, Lord God. Na Lord, hindi nga po kami matisod, O Lord God. Lord, sa aming mga kapwa nga po, Lord God, na Lord, mahirap nga po, but then nandyan nga po kayo po ang sasama sa amin upang Lord, mahalin nga po namin ang aming mga kapwa, o Lord God, ang aming mga tao na nakakasalamuha, ang aming mga mahal sa buhay, o Lord God. Kayo lamang po ang makakapagbigay nga po nito sa amin, o Lord God. Maraming salamat nga po, Father God. Yes. Lord, we thank you nga rin po, Lord God, sa buhay ng bawat isa, o Lord God, na Lord, naglalaan ng oras nga po, Lord God. Lord, patuloy nyo nga po kaming i-bless ang bawat isa nga po, Lord God, at yung mga loved ones nga rin po na hindi naka-attend, O Lord God, na
i-bless nyo nga rin po sila and touch their hearts nga po, Lord God, na Yes, Lord. at makasama nga po muli namin sila sa aming panalanginan at pag-aaral nga po ng inyong mga salita dahil napaka nga po nito, Lord God, dahil yung inyong mga warnings, yung inyong mga Yes, Lord. inyong mga commands ay kailangan nga po namin malaman nga po, Lord God. Kaya Yes. napakahalaga nga po na nakakapag-aral at nakakapakinig nga po ng inyong mga salita, O Lord God. Yes, Lord. Maraming salamat nga po muli, O Lord God, sa mga answered prayers nga po namin, O Lord God. Tuloy nyo nga pong pinagkakaloob, O Lord God. Maraming salamat din po, Lord, sa mga needs namin na pinoprovide nyo nga po sa araw-araw, O Lord God. Lord, maraming salamat po, Lord God. Ito nga po aming dalangin in Jesus' mighty name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen.